Ayan. So, ang dilim ng kalangitan. Mukhang uulan na naman. Pero kanina umaraw na. Okay lang yung mga ganyan. At okay lang daw sila. So, yun. Meron akong i-chismis. Chismis na naman. Ayan. Kapag ROS ang ating mga plants, they tend na magtubuan talaga ng damo. Flower niya, oh. So, tubuan talaga sila ng damo kapag ROS. And mas madali itong bunutin kung medyo wet yung soil. So, ayan. O, diba? Tinubuan na ng damos. So, para hindi sila tubuan, maganda dyan mag-toppings tayo. Especially yung ating pebbles. Pwede. Oo. So, meron akong ROS na Gymnocalycium. So, kung ikaw ay matagal na nakasubscribe sa akin, alam mo na ina-ROS ko ang Gymnocalycium. Ayun. So, ito, ROS na ito. So, noong summer, napaka-dry nila. At akala ko ay matutuyot na sila. Dati, dun sila nakapwesto sa kabilang. Ayun, dito na. So, ang ginawa ko is, yun, dito na nga sila nakapwesto. At, yun, totoong ROS sila mula umaga hanggang hapon, yung kanilang araw silang dalawa. Yung isa kasi is, ano lang, morning lang, pero sila maghapon. Ang Gymnocalycium ay pwedeng i-ROS kung ito ay well-rooted na at matagal na nakabaon sa lupa. Napamahal na siya dun sa soil mix niya. So, pagkabago sa iyo ang iyong Gymnocalycium, hindi mo siya pwedeng i-ROS kasi nga, mamamatay siya, malulusaw siya, especially yung mga full bar na ganito na parang jelly, mahirap silang paugatin at mamamatay talaga sila. So, ito ROS at nung summer, dehydrated match, medyo tinabi ko muna sila kasi pumapangit magkaka-scar. So, ang ginawa ko is, nililim ko muna sila ngayong tag-ulan, is nilabas ko na sila ulit. Kapag nililim mo ang gymno mo, from the sun exposure, tapos nililim mo ng matagal, at hindi ganong naaarawan, tapos ipapaaraw mo na naman, mahihirapan ka na masusunod ng madali ang iyong Gymnocalycium. Kaya kung halimbawa, ilililim mo siya, mga ilang araw lang, pero naaarawan pa rin ng morning sunlight. Tapos, kapag gusto mong i-ROS, basta, again, well-rooted na, is puwiding na. Puwiding na. Basta well-rooted at pakak na siya dun sa kanyang soil. May scar, may tumuka po niyan. Ibon siguro. Ayun, ano pang i-chismis ko? Ayan, kagaya niyan, nung summer nga, is dehydrated na sila. At tinago ko nga dahil magkaka-scar sila. Kasi, masyadong maaraw is masusugatan ang ating mga Gymnocalycium. So, nililim ko muna pero may morning sunlight. Tapos nung tag-ulan, masyado naman silang dehydrated. In-expose ko naman sila sa araw. Pero ngayon, tumaba na po silang tingnan. At totoo na tumaba na nga sila. At meron siyang pull bar. Ang ganda. Ayan. So, the lesson, wag nyong, kapag ang inyong Gymnocalycium ay bago, wag nyo munang i-expose ng full sun at saka wag nyong i-ROS agad kasi nalulusaw po sila. Uulan na. Chismis ka pa ng chismis. Kara lang yan. So, eto si Lola, nabuhay. Oo. Eto, nilagay ko. Nabuhay pa naman siya. Si Zebra. Tapos, yung ating mga Gymnocalycium doon, ayan, may yellow na naman tayo na flower. Ayan. Ang mabongga na to. Saka ito, yun, mabongga na sila. Ang ating Miri, hala, magpa-flower, uulan. Hindi nagtuloy yung pinolinig ko. Ayun. So, yun, uulan at mababasa siya. Pero, ano lang yan, carry lang yan. Oo, masyadong matinik yung kanyang flower na yan. Ayan, may tinik-tinik yan. Ayan, ang ganda nito. O, natakpan na siya. O, pag umuulan talaga, mas namumula yung top nito. Yun, si Magnifico, aray ko, ang sakit ng akin. So, yun lang, uulan na at magtatabi na ako ng aking uniform. Dahil uulan na po. So,
So, yun lang. Thank you for watching everything nice at Miss Succulent Love. This is your nurse, Tita Say. God bless po at laging mag-ingat. Ingat kayo. Uso sakit ngayon. Nag-vitamins, vitamin C, multivitamins, as sodium ascorbic, plus zinc, plus yan lang. Bye-bye. Uy, namumula. Nagpipink. Succulent Love.